Kumain tayo lahat, in respect to the Word of God, sa mga salita ng Diyos, we'll be reading from the book of the Philippines, chapter 1. Hindi yata kayo naniniwala. Ay, basahin nyo. Nalimutan lang yung N-E-S. Oo, nung sinulat kasi yan, nalimutan nila yung spelling, kaya Pilipay lang ang naiiwan, mga kapatid. Okay, let's read this together. Sama-sama tayong magbasa. Everybody, let's read. Paul and Timotheus, the servants of Jesus Christ, to all the saints in Christ Jesus, which are at Philippi, with the bishops and deacons. Verse 2. Grace be unto you and peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ. Verse 3. I thank my God upon every remembrance of you, always in prayer of mine, for you all, making request with joy, for your fellowship in the gospel from the first until now, being confident of this very thing, that he which began a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Verse 7, even as it is meet for me to think of this of you all, because I have you in my heart, inasmuch as both in my bonds and in the defense and confirmation of the gospel, ye all are partakers of my grace. Verse 8. For God is my record, how greatly I long after you all in the bowels of Jesus Christ. Nais kong dalhin sa inyo ang mensaheng pinamagatang, He will finish what He started. Tatapusin niya ang sinimulan niya sa buhay mo. Manalangin tayo sa Diyos, mga kapatid. Dakilang Ama, nagkapasalamat kami. What a privilege it is to have fellowship today, to be with God's people, and most especially, to be in your presence. And as we break the living manna from heaven, which is your word, Panginoon, bigyan mo kami ng anointing. Anoint our ears, anoint our hearts, anoint our minds, that we may be receptive to your words today. At Lord, nawa maging good ground ng aming mga puso, which will produce fruit in our lives, Panginoon. Ayaw namin na maging hearers lang, tagapakinig lang ng mga salita mo, but we want to be doers of the word. Bless us today, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Bago ka mo po, sabihan mo yung katabi mo. Turo mo kaya, ganito, yun mo. Under construction pa ako. You may visit. Ako po na po kayo. Amen. Ayan. So, mga kapatid ko sa Panginoon, everybody say, praise the Lord. praise the Lord. Bakit ko sinabi yan na under construction pa ako? Meron ako naalala na sa isang klase ni Sister Gemma Banyes, pinaglagay niya yung mga estudyante niya ng sticker dito. Mahaba kasi nakalagay, no? Parang PB something ang haba eh. Sabi ko, anong ibig sabihin yan? Sabi nila, ang ibig sabihin yan, please be patient with me. God is not finished with me yet. Hindi pa tapos. Sabi ko, ang haba-haba naman. Ba't nyo lang nilagay na under construction? Di ba? Minsan ang haba-haba nung nilagay nating words eh. Eh kung nilagay mo na lang ba na under construction, di nagkaunawaan kagad tayo. Di ba? Pero in a sense, mga kapatid, lahat tayo ay under construction. Amen. Hello? Hindi ka patapos. Hindi patapos yung obra maestra ni Lord sa buhay mo. God is creating a masterpiece in your life. Kaya kailangan hayaan mo ang Panginoon na, Lord, let your will be done and not my will. Bakit, mga kapatid? Because if we have that mentality, if we have that desire in our hearts to let the will of God flow and let His will be accomplished in our lives, alam niyo, mga kapatid, in the end, you will appreciate everything. And you will say, like Paul, kagaya ni San Pablo, sabihin mo, I have finished the course. I have kept the faith. Naginawa ko ang lahat. Naging matibay ako. Naging matatag ako sa aking pananampalataya. Everybody say amen. Sa ating pinasa ngayon sa talatang ito, mga kapatid, sa verse 1, inintroduce ni Pablo, sabi niya, Paul and Timotheus. Si Pablo at si Timothy ay mga alipin ng Panginoong Hesukristo. Kung minsan, mga kapatid, may nabalitaan tayo na mga preachers o mga leaders sa
sa loob ng church na lumaki yung kanilang mga ulo. Hindi ba? Yung nga, may nabaltata na winaldas yung pera ng simbahan. Tama, di ba? Huwag tayo magkunwarian. Nababalitaan nyo naman di ba? Gumawa ng kapalpakan, ng babae, o yung iba, ng lalaki pa, nakakalungkot mang sabihin. Pero it's the reality. Hello? Hello? Bakit? Yung mga taong yan, although minsan feeling nila na parang kalapit na si Lord o malakas sila kay Lord, ang totoo niyan, they're just human beings like you and I. Hello? Kagaya natin, mga tao rin yan sila. Ang problema lang kung minsan, kapag dahil nga, yung mga kapatiran, pastor, ang galing ng preaching mo, pastor, ang gwapo mo talaga, pastor, ang bait-bait mo. So, ang nangyari, lumaki yung atay, pati ulo, pati tenga, lumaki. Kaya si San Pablo, pansinin nyo, basahin nyo ang Bible. Mula Romans hanggang sa katapusan niyang letter, anong sabi niya lagi? Paul, the servant of the Lord Jesus Christ. Kung minsan ang ginagamit niya pa, si Pablo, na alipin ni Kristo. Huwag nating kalilimutan yon, mga kapatid. Mag-i-promote ka man ni Lord, pagandahin man ni Lord ang buhay mo, lagi mong isipin, alipin ako ni Kristo. Can you say amen? Para wag lalaki yung puso mo, mga kapatid. Alam nyo dito, ang reward dito, pansamantala lang. Sa lupang ito, yung ating matatanggap na mga trophy, mga medalya, nung nakarami natanggap kayo mga books, di ba? Pansamantala lang yan. Lilipas yan, mga kapatid. Ang pinakamagandang marinig, pagharap mo kay Kristo, sabi niya sa iyo, anak, well done, thou good and faithful servant. Amen, amen, amen. So ano pa sabi niya? To all the saints in Christ Jesus who are at Philippi. Ito na. Kausap niya yung mga Pilipino rito, mga kapatid. Wow. Diba? Kilala kasi tayo na tayo yung matapat sa Panginoon. Kilala ni Pablo na ang mga Pilipino paglaglingkod sa Diyos, dire-diretso yan, mga kapatid. Walang atrasan yan. Can you say amen? Malunggay o karamunggay ang kakainin. Tuloy pa rin yan sa Panginoon. Sabi nga sa Bisaya, may bugas, bugas. Ha? I-preach lang si Kristo. Okay, di ko nalimutan ko na yung sinasabi ko dati. Okay. Pero ang point doon, may bigas o walang bigas, maglilingkod tayo sa Panginoon sa Kristo. Sino bang sanay dyan? Di ba tayong mga Pinoy? May brownout, walang brownout, punta ka pa rin sa church. Amen. May tubig, walang tubig. Basta maawa ka lang sa katabi mo, wag mo itaas ang kamay mo. Di ba yun ang balita ngayon sa Pilipinas Nag-usap kami ni Pastor Yap kahapon, sabi niya, grabe sa Pilipinas, walang tubig, walang kuryente. Sabi ko, oo nga Di ba? Sabi mo, mag-worship ka, walang ligo-ligo, pawis ka pa, mga kapatid. Wag na lang magtaas ang kamay, ganyan na lang, hallelujah, Lord. Di ba? Amen. Naunawaan naman ni Lord yon. Kasi baka mas lane yung katabi mo. Di ba? Ayan. Pinapatawa ko lang kayang gaganda ng mga ngipin nyo, mga kapatid. Isang ang palakpak para sa Panginoon. Praise God. Now, sabi niya, these letter are for the Christian believers, for the saints. Sabi niyo nga, saints. Saints. Ang ating iniisip, pag sinabing santo, di ba, may halo. Ganun. Medyo mapunga yung mata kasi sa mga, nakikita sa mga pictures, di ba? Ganun yung saint. At madalas, kailangan mamatay ka muna bago ka maging saint. Pero pansinin nyo, ang sabi ng Bible, nung sumulat si Paul to the saints, mga buhay ito, mga kapatid. Pastor, ibig mo sabihin itong mga taga-Philippians na mga imperfect. Basahin niyo ang Bible, lalo na sa Corinthians. Sabi ni San Pablo, kayong mga banal kay Kristo na mga taga-Korinto. Pero pag binasa mo yung 1 Corinthians, puro problema, di ba? Puro palpak itong mga taong ito, kung ano mga pinagagawa nila na hindi maganda. Pero ang tawag pa rin sa kanila to the saints who are at the Church of Corinth. Why? Bakit? Pag tinanggap mo ang banal na spirito ng Panginoong Jesucristo sa buhay mo, you are a saint of God. You are a living saint of God. Kahit buhay ka pa, huwag mo nang hintay, mamatay ka muna bago ka maging saint. Hello? Ngayon pa lang, saint ka na ng Panginoong Jesucristo. Banal ka. Bakit? Dahil ba sa sarili mong kabananan? Dahil ba sa sarili mong galing? No, pag binasa nyo ang Bible, it is because of God who is in you. You have become holy, mga kapatid. Can you say amen? Pag ating naunawaan yan, wala kang problema sa kabanalan. Bakit? Ang nagbibigay ng kabanalan, ang Panginoon. Hindi tayo ang gumagawa ng kabanalan. Now let's move on, mga kapatid, including the bishops and the deacons. Ibig sabihin, lahat tayo kasama sa mensahe ng salita ng Panginoon. Verse 3 tayo, mga kapatid. Okay, verse 2. Grace
unto you and peace. Sa ating panahon ngayon, kapag kami mga regalo tayo na natanggap, parang nung Chinese New Year. Diba? Sister, pag may nagbigay sa'yo ng red packet, si Coco, diba? Magtapatan na tayo. Hindi mo iniisip na thank you card lang ang nasa loob. Hello? Gusto mo may leon doon. At kung maaari, orange yun. Hello? Diba? Yun ang pinagpipray mo eh. Kasi sa totoo lang, kapag bukas mo ganyan, pagtingin mo sa loob, thank you for being faithful. Diba? Sa totoo lang, sabi mo, thank you. Medyo maasim yung thank you mo. Thank you for the card. Eh, di ba? Kasi sa totoo lang, sa ating, lalo na sa atin, syempre, ini-expect natin na meron man lang a little something doon. Di ba? Kaya nga, nung nag-greet si Pablo, sabi niya, grace be unto you. Siguro kung tayo kami sa grace lang, ano ba naman? Mas maganda yung cash. Diba? Ano ko yung grace? Kasi because of all the materialism that is now prevalent in our times. Napakalaganap, di ba, yung materialismo eh. Kaya nga, almost every month may bagong model na mga phones. Di ba? Yung iba sa atin, papalit-palit lang ng phones, mga kapatid, kasi pwede mong i-trade in, pwede mong i-swap yung phone. Parang normal na lang sa atin. Pero during the time of the Apostle Paul, ang sabi niya, grace be unto you. Sometimes, mga kapatid, ang yung biyaya ng Diyos, parang wala nang gaanong effect sa atin. Grace be unto you. Please, man. Parang ganun na lang eh. Pero what is grace? Grace is the unmerited favor of God. Hindi mo pwedeng bayaran yung biyaya ng Diyos. Alam niyo ba, sabi ng Bible, for you were saved by grace. For by grace, you were saved. Ano ba itong biyaya, Pastor? Ibig sabihin, kahit sino ka pa, kahit ano pa ang nakaraan mo, kahit talamak yung nakaraan mo, tanggap ka ng Panginoon. Hinibig ka ng Panginoon. Can you say amen? Amen. Kaya nga, diba, kung may team song lang si Lord, ang team song niya eh, mahal kita, basta't mahal kita. Ang iniisip nila ay hindi mahalaga. Mahal kita maging sino ka man. Dito to yun, mga kapatid. Basahin niyo ang Bible. Diba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Ang pagmamahal niya sa iyo, kapatid ko at kaibigan, ay walang maliw, walang kondisyon, mga kapatid. Hello, palapakan nga ninyo ang Panginoon. Now, a case in point here is who? Is the Apostle Paul himself. Si Pablo mismo. Kaya may lakas siya ng loob na, grace be unto you. Bakit? Ano ba ang background ni Paul? Hindi ba religious siya? Kaya kabisan delikado yung mga taong religyoso eh. Bakit? Masyadong, mabigat sila. Parang batas kung batas. Hoy, bakit hindi ka banal? Mas banal ako sa'yo. Mas prayerful ako sa'yo. Nagpa-fasting ako ng mas mahaba kesa sa'yo. Kasi yun ang problema ko minsan eh. Si Pablo, ganun siya dati. Kaya nga, hinahunting niya yung mga Kristiyano eh. Ang sino mang hindi sumusunod sa mga kautusan sa Old Testament, hinahunting niya para hulihin, para patayin. Pero ano ang nangyari, mga kapatid? Yung nanghuhuli, hinuli ng Panginoon, mga kapatid. Praise God. Basahin niyo ang Bible ninyo. The Apostle Paul was on the way to Damascus. Dala niya yung permit, kumbaga yung lisensya, license to kill, parang 007, ang dating niya. Papunta siya ron para hulihin. Ano nangyari? Nagpakita sa kanya yung liwanag, mga kapatid. At ang nabulag siya, sabi niya, sino ka baga, Panginoon? Aba, nangusap ang Panginoon, sabi ng Panginoon, ako si Jesus na iyong pinag-uusig. Mahirap sipain ang tinik, Pablo. Diba? Kahit anong tapang mo, sipain mo yung tinik, ano mangyari sa'yo? Yun ang point nun eh. Pag kinalaban mo ang Panginoon, kapatid ko at kaibigan, talo ka pa rin lagi, kahit anong gawin mo. Diba? Kasi it's like kicking the pricks, yung mga tinik.
thorns. Yan, parang ganon siya. Hindi ka pwedeng lumaban sa Diyos. Kaya nga sabi ng Bible, huwag kang maghiganti. That's true. Kasi tayo pag naghiganti, di ba? Sinabihan ka naman di maganda, gumanti ka rin. Wala na, fair na, tapos na ang laban eh. Pero ipag-pray mo. Pinagsabihan ka hindi maganda, panalangin mo, Lord, I give it into your hands. Can you say amen? Nako mga kapatid, pag si Lord ang gumanti, delikado. Hello? Kaya mas maganda pa, give it to the Lord. Bless them that curse you. Yung mga sumusumpa sa iyo, pagpalain mo mga kapatid. Everybody say, praise the Lord. And peace. Sabi nyo nga, peace. Peace. Wow. Diba? Naalala ko ng mga 19 forgotten, mga kapatid. Nauso yan eh. Peace, man. Man. Yeah. Baby. Diba? Ganun yung mga. Kasi po, lumaki ako sa Olonga po eh. Ha? Lalo na yung mga blacks, mga itim. Oh, you bro? Yeah, bro. Mga pa ganun. Parang lagi sila sumasayaw, sister. May pumunta rin sa aming church. Ang tangkad niya, si Brother Michael Langston. Michael Langston. Umaattend ako sa Assemblies of God. Ang Assemblies of God, they're Pentecostals, ano? Kaya lang, somewhere along the line, na parang nawala na yung kanilang worship. Nag-preach yung pastor. God is gonna do something today. Sabi ni Brother Michael, yes! Hallelujah! Hallelujah! Lahat ng mga tao simbahan. Kasi apostolic siya eh. Sabi niya, I'm sorry, but I can't help it. Sabi niya gano'n. Yung pastor naman, ginyanahan na eh. Nagkita na yun. Huh? Everybody say amen? The peace of God, yung kapayapaan ng Panginoon. Sabi ng Panginoong Jesucristo, my peace I give unto you, not as the world giveth. Hindi kagaya ng kapayapaan ng sanlibutan. Diba yung iba, masabi sila, peace man, yung pala, naka-drugs na, kaya sila parang, they're hallucinating, nasa la-la land sila mga kapatid. Pero, kapag ikaw ay na kay Kristo, you can have peace in the midst of the storm. Kahit nasa gitna ka ng bagyo, amen. Panatag ka. Amen. Amen. Di ba? Nakangiti ka pa rin. Kaya nga minsan sabi nila, mga Kristiyano ito, waawit, ako ay masaya, ikaw ba ay masaya, kahit may problema ay masaya. May mga maluwag ata mga tornilyo nito. Kasi hindi nga nila maintindihan eh. Hindi ka natutuwa na may problema ka. Hindi yun. Ay, ituloy mo yung awit kasi ano sabi ng awit? O masaya kung si Kristo ay nasa iyong puso. Hindi ka rin nababaliw. Bakit? Alam mo kasi na kapag kasama mo si Lord sa buhay mo, everything's gonna be alright, my friend. Everything's gonna be alright. There will be victory in the end. Sabi niya, from our God, our Father, and from the Lord Jesus Christ. Verse 3. Anong sabi ng Bible? Bilis ako, medyo tumatagal tayo. Okay. I thank my God upon every remembrance of you. May papagawa ko sa inyo ngayon. Okay, everybody, attention. In a second, mag-isip kayo ng pangalan. Random at random. Pangalan ng tao, mukha ng tao, bigla nyo i-plus sa mukha, sa ano nyo, harapan nyo. 1, 2, 3. Ba, napansin ko sa inyo? Yung iba, pagka isip tinanong mukha, bigla. Yung iba naman, nung maisip yung mukha. Nakita nyo, di ba? There are some people, when we remember them, we are like the Apostle Paul. I thank my God for every remembrance of you. Pero may mga tao naman, sister, na pag naisip mo, nangangasim yung mukha mo. Diba? Bakit ba naisip ko po itong araw na ito? Nasira tuloy yung araw ko, yung taong ito, di ba? Di ba? Ang sarap ng gising mo, bigla mo nakita yung mukha ng taong ito, biglang nagbago yung itsura mo. Kasi may mga tao na hindi maganda ang ginawa sa iyo. Yes. Maaaring sinira yung buhay mo, o chinismis ka, o inaway ka. It brings back bad memories. But si Pablo, mga kapatid, when he thinks about the Philippines, the Filipinos, anong sabi niya? I thank my God for every remembrance of you. Kasi maalala kita, sister, na
Nagagalak ako. Natutuwa ako. Pinagpapala ako. Palapakan naman ninyo ang Panginoon. Alam nyo, maganda mga kapatid, na kapag naglalakad ka dyan, at naalala ka nung kaibigan mo, sana magagandang bagay ang naaalala sa iyo. Hello. Sana pag naiisip ka, pagpapala ang naiisip sa iyo, kapatid ko sa Panginoon. Can you say amen? Kapag naalala nila yung pangalan mo, natutuwa sila, nagkakaroon ng ngiti sa kanilang mga labi. Can you say amen? That's why it is important that we live our lives to be a blessing to others, mga kapatid. Na tayo'y maging pagpapala sa sino mang tao. Can you say praise the Lord? Praise the Lord. Kahit ano pa ang isipin nila sa iyo, maganda na maisip nila. Mas malaki yung pagpapala kaysa doon sa hindi magandang pangyayari. Verse 4, ano sabi ng Bible sa atin? Ayan na. Always in every prayer of mine, for you all, making request with joy. Diba ang sarap nun? Natutuwa ba kayo pag sinasabi ng pastor niya na, Sister, pinagpipray kita. Diba ang sarap ng feeling mo, no? Oo. Sister, pinanalangin kita kanina. Sarap pakinggan. Pastor, yung prayer mo ba with joy? Yun nga yung question doon na susunod. Baka naman yung prayer ng pastor, Panginoon, maawa ka na, Panginoon yun. Si Sister, Panginoon. O habang nagpipray ba siya, Lord, salamat, Panginoon. Sa kapatid na ito, Lord, continued blessing sa kanyang buhay. Amen. Hindi ba sarap marinig doon, ano? Amen. Alam niyo kung anong ang dahilan nun? Kapag nagiging pagpapala ka eh. Hindi lang sa pastor, kung hindi, maging sa ibang mga tao. Sabihan ka na, alam mo, every time I remember you, it brings a smile to my face. Yeah, harang tula. Baka naman yung mga naliligaw lang sa FB, yung nagaganyan. Paalala lang, huwag kayo masyado nagpapaniwala. Okay, ito ang paalala ko sa inyo. Huwag kayong masyado nagpapaniwala sa kung ano man nakapost sa Facebook. Paalala lang. Okay, verse 5 tayo. Tuloy tayo. Ba't tayo napunta na sa Facebook? Okay, verse 5. For your fellowship. Everybody say fellowship. Fellowship. Pastor, what is fellowship? Ito ang Richard's definition of fellowship. Fellowship are two fellows in one ship. Naintindihan niyo ba? Ulitin ko. Pastor Richard, what is fellowship? Richard's Dictionary of the Bible. Fellowship are two fellows in one ship. Dalawang tao sa isang bangka. Yun ang fellowship. Hindi ka pwede mag-fellowship na mag-isa ka lang, sister. Sister, nasa ka ngayon? Ito, pastor, nag-fellowship ako sa sarili ko. Praise the Lord. Hallelujah. Patuloy ka. Patuloy ka. Brother, parang may makakita sa'yo, sabihin, ano nangyari sa taong ito? Kasi fellowship demands that there will be two or more people. You cannot fellowship by yourself. Kaya nga sabi ni Paul, for your fellowship, I'm thankful, I'm praying about you. For your fellowship in the gospel. Wow. Bakit ang fellowship? Kasi parang pag magkakaibigan, nagkasama kayo, parang fellowship, nagkakaroon kayo ng fellowship eh. Nagkakaroon kayo ng exchanging of ideas, blessings, the more sa church, sa loob ng simbahan. Huwag mo sabihin na, di ba, pastor? Kasi hindi ko gusto yung mga tao niya sa simbahan nila. Mag-fellowship na lang akong mag-isa. Dalawa na lang kami ni Lord. Ay, hindi ka nag-fellowship. Diba? Hebrews 10:25, ano sabi ron? Forsaking not the assembling of ourselves together. Huwag ninyong kalimutan yung ating pagkasama-sama. Now, let's be realistic. Dito sa church, sa Life Joy, nakatayo na nga yung iba. Diba? Iba-iba tayo. Okay? At huwag niyong pangarapin na maging magkamukha tayo lahat. Yung kasi ang trouble eh. Ito. Makinig kayo, ito sabihin ko. Kaya tayo nagkakaproblema kami minsan. Kasi gusto mo, yung kapatid mo sa Panginoon, kagaya mo, hindi. Yes. Si Lord na nga nag-create, iniba na nga niya yung mukha niya sa'yo. Pinitin mo pa maging clone mo.
Intindihan nyo? Yes, that's right. Ano ang saya natin kung pare-pare tayo ng mukha? Ay, Pastor Richard. Pastor Richard. Diba, parang, hello? Hindi. Kaya tinawag na fellowship because we are different culture, iba-iba tayo ng pinanggalingan, pero because of one Spirit from God. Nakakapagsama-sama tayo na magpuri sa Diyos in spite of our differences. Yes, that's true. May Bisaya, may Ilocano, may Waray-Waray, may Kankanay, merong kung ano-ano pa. Mga kapatid, di ba? Iba-iba tayo ng pinanggalingan eh. Pero ano? Because of one Spirit from God. Kaya kung minsan mapapansin nyo pa rin, di ba? O, pasin nyo sa atin, sa church natin. Ano napapansin nyo? Di ba? Madalas, nagkasama-sama yung mga Bisaya. Nagkasama-sama ang mga Ilocano. Di ba? Hindi naman masama yan. Ako, hindi ko pinagbabawal yun eh. Kasi magkaintindihan kayo. Panam, dijay. Di ba? Pag Bisaya naman, asa man kamod to. Oh. Pero ano yun? Mga kapatid, let's revel. Okay, the word revel is R-E-V-E-L. Revel means to rejoice. Let's revel in our differences. Yes, that's true. Hindi ka ba natutuwa na iba-iba tayo ng pinanggalingan? Diba, huwag mong pilitin na yung Bisaya maging Ilocano. Huwag mo rin, mga Bisaya, huwag mong pilitin mga Ilocano maging Bisaya. Hindi pwede yun eh. God made them that way. Yes, that's right. And we are all special in our own way. The way God made us. Si Pablo lang, di ba? Si Pablo, look at him. For your fellowship in the gospel. It's because of the gospel of the Lord Jesus Christ that we have become one in our worship, in our spirit, sa ating mga ginagawa. Isa pa nga palakpak para sa Diyos, mga kapatid. Alam niyo, habang binabasa ko itong Philippians chapter 1, I was really encouraged. Sabi ko, wow, grabe si Pablo, no? Ibang klaseng dating niya, may dating eh. Ha? Mabigat. Bigatin siya, mga kapatid. Ha? At ito matindi sa lahat. Sa kanyang encouragement sa mga Pilipino, sa Philippines. Huwag kayo makipagdebate sa akin, malayo mararating natin. Patutunayan ko sa iyo na Philippines ang kausap niya. Yun nga lang, wala sa Bible. Okay. Ano, ito ang pinakamaganda sa lahat. Why are they a joy? Bakit sila naging kagalakan? Unang-una, dahil pagpapala sila. At ikalawa, in spite of their differences, they have come together. They bonded together by the Spirit of God. And ito ang pinakamaganda sa lahat. Ang sabi niya, from the first day. Ano yung first day? Nung una mong matanggap ang banal na Espiritu. Nung una kang mabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Until now. Tayong mga Pilipino, masakit lang sa tingin. Sikat tayo sa pagiging linyas mo. Hello? Oh, sis, kamusta na yung pagkatayo mo? Ayun, haligi pa yan ngayon. Kasi ningas hugon eh. Hanggang simula lang tayo lagi. Hello? Hindi ba? Lahat tayo guilty niyan. Hello? Hindi ba? Puro pasimula lang, puro pasimula lang. Asa na si sister? Ayun, nalubog nung Sunday. Ngayon, wala, nalubog na talaga. O, diba? Asa na si... Ha? Minsan ganun tayo, mga kapatid. Konting problema, lubog na kaagad. Konting pagsubok, ayoko na umattend sa church. Ha? Nakaka-bless ka, sister. Tinan nyo. Kahit na-terme, dito pa. Dito pa. May lumapit sa akin noon, pastor. Mula nung bautismo mo ako, na-terminate ako. Sinisi pa ako, kapatid. Sabi niya, pastor, mula nung ilubog mo ako, daming problema, dumating sa buhay ko. Sabi ko sana sa kanya, kasalanan ko pala yun. Diba? Bakit nagagalak si Pablo? Kasi from the first day, mula nung una kang humakbang kay Kristo, hello, hanggang ngayon, lumalakad ka pa rin. Hallelujah! Amen. Until now. Now ito, mga kapatid,
Sabi ng iba, Pastor, ako kasi bago pa lang talaga ako sa gawain ng Diyos. Hindi naman sinabi ni Pablo na dahil 10 years na kayo ay pinagpala ng Diyos. Hindi yun eh. Ang sabi niya, basta from the first day until now. Yes. Whether 1 month ka pa lang sa Panginoon, o 1 year ka na sa Panginoon, o 20 years ka na sa Panginoon, it doesn't matter. Yes. The important thing is what? That you are walking from the first day until now. Hanggang ngayon, matapat ka, nalumalakad, naglilingkod sa Panginoon. Praise the Lord. Okay, verse 6. Being confident. Sabi niyo nga, confident. Confident. Nalala ko, ako, may mga nagbi-business dito, no? May mga multi-level kayo, mga business pinasukan ninyo. Hindi po masama yan. Okay? Magpatuloy, sigurado nyo na legal, ha, yung pinasukan ninyo. Ako noon, mahilig ako sa ganyan. Nasa Bible school ako, I was with Barclay. Pinakauna yan sa Pinas. Pinakaunang multi-level marketing. Ang hindi ko malimutan doon, ay ito. Ang aming nag-seminar sa amin, yung mismong may-ari. Magkapatid yan Bonifacio Brothers. Sila mismo yung nag-seminar. Ako pa yung tinawag sabi niya sa akin, halika, Brad, may sabon. Barclay soap. Sabi niya, Brad, mabango ba ito? Ay sabi ko, hindi ko po alam. Maganda ba sa katawan? Hindi ko pa nasubukan Sabi niya, salamat, makakaupo ka na. Sabi niya, ganyan din. Sa inyong pagbebenta, sabi niya sa amin, hanggat hindi mo nasusubukan yung produkto, mahirapan kang ibenta yan. Kasi hindi mo alam kung maganda. Sa pag tinanong ka, maganda ba to? Siguro, subukan mo. Sinong bibili sa'yo? Hindi ba? Lalo na kung medicine yung binibenta mo. Epektibo ba to? Oo, patay na nga yung uning kumain ito. Wala nang bibili sa'yo. Naintindihan niyo mga kapatid? Now, let's go back to the scripture. Anong sabi ni San Pablo? Being confident of this very thing. Ang sabi niya, subok ko na ito. Ito'y subok. Balot sa bakal. Kaya tumatagal. Saradong-sarado. Proteksyon kay todo. Naranasan ko sa buhay ko mismo. Hindi niyo mga kapatid? Kaya minsan malakas ang loob natin. Sir Belinda. Sir Belinda, kaya malakas ang loob mo mag-witnessing. Bakit? Naranasan mo Hindi ba? May iyak ka bang sabihin, sister, kailangan mo mabautismo dahil kasi pag nabautismo ka, baka, alam mo na, malangit ka siguro. Siguro masisave ka. Baka lang, try lang natin. Malay mo, di ba? Ipalubog ka lang. Wala namang mawawala libre pa yung ligo mo. Sinong maniniwala sa iyo? Pero si Pablo, kaya nga di ba Romans 1:16, ano sabi niya? For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. Ito ang makapaghiligtas sa inyo. No wonder Paul was not ashamed to preach the gospel, to proclaim it, kahit ano nangyaring pagsubok sa kanya. Why? Because he experienced it himself. Si David, anong sabi ni David? Taste and see that the Lord is good. Halika kayo, tikman nyo ang Panginoon. Napakabuti niya. Di ba, illustration ko ulit sa inyo. Nung nasa Bible school kami, dumating si Pastor Tirso galing Sampalos. Mangga. Ilaw na dilaw. Yung malayo, takot tayo ng mangga na malayo pa lang naamoy mo na. Nakikita ko sa mukha niyo, nangasing-ngasing na kayo. Di ba? Nai-imagine nyo na kasi agad, parang, sabi niya sa amin, sister, sarap ito. Habang binubuksan niya, tapos, naku, yung, medyo ginutom ako bigla. Di ba? Pero sabi niya sa amin, masarap ba? Sabi namin, malay namin, ikaw lang kumakain dyan Mamaya-maya, meron pala siyang isang box sa ilalim. Pinagbibigyan niya kami. Nung kinain niya namin, sarap talaga. Sabi namin, Brother Tirso, medyo hindi namin nalasahan, isa pa nga. Pero totoo, napakasarap mga kapatid. The same with the Apostle Paul. Sabi ni Paul, being confident of this very thing. Ako'y confident, walang pag-aalinlangan sa aking buhay. Bakit? Yung sinimulan ni Kristo, tatapusin. Amen. Mga kapatid ko sa Panginoon, sa mga kapatiran, you are newly baptized, you are newly accepted the Lord.
Huwag kang mag-frustrate. Kasi nag-frustrate kasi kayo eh. So, Pastor, may lumapit sa akin, Pastor, parang walang pagbabago sa buhay ko, Pastor. Pagagalitin ko na ako, Pastor. Pagka yung amo ko nagbunganga, bubunganga din ako. Hindi, medyo matapang kasi siya na tao. Sabi ko sa kanya, okay, ganito gawin mo. Kasi napaprustrate tayo. Sabi ko, ngayon, pagka binungangaan ka ng amo mo, timingan mo. Hindi, hello. Tingnan mo kung may pagbabago sa buhay mo. Report sa akin next time. Actually, minsan nalilimutan ko na kung sino yung kausap. Sa dami ng kausap ko eh. Pastor. Tama ka. Nagbago na nga ako. Sabi ko talaga, oo, Pastor. Nagbunga nga yung amo ko. After 5 minutes, saka ako gumante. Hindi, pero at least, kasi dati, pag binungangaan siya, gaganti ka agad siya. Pero na-realize niya ngayon, sabi niya, aba, nakakatagal na ako. Hanggang later on, sabi niya, hindi na ako kaagad nagagalit. God is working in my life. Ang problema lang kung minsan kasi, gusto nating madaliin si Lord. Kasi marunong ka pa kay Lord. Lord, baguhin mo na ako, now na. Parang text pa yung ano mo, ha? Alam niyo yun, nagpipray yung isang lalaki. Sabi niya, Lord, give me patience. Now, Lord. Now! Patience! Sa prayer mo pala, wala ka ng patience eh. Pero God is working. God is changing us. Sabi nga ng Bible, here a little, there a little. Line upon line. Dahan-dahan binabago ka. From glory, ang word pa ni Pablo, from glory to glory, He's changing me. Dahan-dahan binabago ka ng Panginoon. Ang kailangan lang, maging willing ka na. Yes. Napapansin niyo sa inyong Christian life, di ba? Hindi naman kaagad na, ching, babagoy ka kaya. Hindi eh. Pero may mga panahon, biglang mag-deal sa iyo ang Panginoon. Anak, ito kailangan mo tanggapin. Tapos sa next time na, pag na-overcome mo na yan, next na naman, anak, ito na naman, ha? Kasi si Lord patient siya. Tayo lang naman ang impatient. Minsan tayo rin mga kapatiran, impatient. Diba? Gusto mo yung kapatiran, holy ka agad. Kailangan kasing holy mo na ako, ha? Kailangan long sumang na dito. Kaya patawa ko lang kayo, baka maniwala kayo. Hindi. Ang point ko ron, gusto natin baguhin kaagad yung tao. Here's what I say. Let the Lord do His work. Let the Lord do His work. And say amen. Do we believe in holiness? Yes, we do. Yes. Maniniwala tayo. God is working, mga kapatid. Ano ba? That He which had begun a good work in you. Tandaan nyo, what God started in your life, it's a good work. Yes. Maganda ang ginagawa ng Diyos. Hindi ba? Actually, kahit matagal ka na nga eh. Gumagawa pa rin si Lord. Amen. Can you say amen? Hindi ba? Kaya nga, ang sarap maglingkod sa Panginoon, mga kapatid eh. Kasi everything, laging bago eh. Laging something new. At hindi lahat negative eh. Madalas, good work ang ginagawa niya sa iyo. Kaya, mga kapatid, bago kang magtinginan tayo at kung ano-ano pa, sabihin mo na lang na, sorry sis ha, under construction. Can you say amen? Kasi lahat tayo may kapulaan eh. Lahat tayo mayroong masasabi. Kahit nga sa akin, may masasabi kayo. O, alam ko, sabi niyo, guwapo ako. Okay na sa akin. Sabi nung anak ko, bago akong gupit eh. Sabi niya, Dad, you're bald. Alam niyo, yan ang kaibahan eh. Kasi pag anak mo, nagsasabi ng totoo yan. Kaya pag ako umuwi ng bahay, there's the truth and nothing but the truth. So help me God. Kasi minsan may mga kapatiran, Pastor, okay ang hairdo mo. Pero siguro pag talikod si Pastor, parang kalbo na. Di ba? Pero pag anak mo, wala lang pasakali pa. Dad, you look bald. Sabay iwas niya. Ha? Sabi ko naman sa kanya, Nak, it's good to face the reality. Na talagang taglagas na. Okay? Kesa may tago pa natin, paikot-ikutin mo pa yung buhok mo, pabain, tapos pang takip. Na-realize ko, diretso na natin. Di ba? Let's face the truth. And nothing but the truth. Wala pa kangalan niyo ang Panginoon. Now, another term, balik mo lang sa verse 6, panandalian. Sabi ron, in you will perform it.
until the day of Jesus Christ. Anong ibig sabihin yan? Naniniwala tayo, Jesus is coming soon. Babalik ang Panginoon. At ang sabi ni John sa 1 John, yung writings niya sa epistles, 1 John sa bandang hulihan ng Bible yan, para sa mga hindi nakaalam. Ang sabi niya roon, we shall be like Him. Actually, ang Kristiyano, kaya tinawag na Christian, you want to be like Jesus. Ito ang mali. Huwag niyo sabihin na, I want to be like Pastor. Mali yun eh. Although I appreciate it, parang, ano na rin, di ba? Parang compliment sa akin. Pero I don't want you to be like me. As the pastor of Light Church, I want you to be like Jesus. Amen. Yan ang ating goal, mga kapatid. Diba? Kaya nga sabi ni Paul, until the day of Jesus Christ. Ang tinutukoy dyan, hanggang sa kanyang pagbabalik. Ibig sabihin, doon ka lang magiging perfect. Hanggat nandito pa tayo, hindi magiging perfect. Okay? Ang ating perfection, galing lang sa Panginoon. Bakit? Dahil nung binautismo ka, ibinihis mo si Kristo, sabi ng Bible. Pero ikaw, may mga imperfections ka pa. Until that day, kapag tumunog na yung woohoo! Diba? Hindi mo na kailangan ng bato. At sigaw ka ng Darna. Hindi na. Dahil ang sabi ng Bible, we will be caught up in the air. Amen! Naisip mo ba yun, di ba? Sir Elsa? Bigla kang aangat ng ganun. Woo! Bye-bye! Di ba? Ang sarap ng feeling. Until that day. Huwag kayong ma-frustrate kung minsan down kayo as a Christian. Huwag kayong sumuko. Pastor, nag-fail kasi ako. Ayaw ko na magsimba eh. Hello, lahat tayo dito pare-pareha nag-fail. Hello? Hello? Yung mga matagal na, hindi ba kayo nag-fail? Di ba lagi kayo madalang fail? Hello? Hindi, ito, diretso ang usapan. Hindi ba kayo nag-fail? O mga baguhan, narinig nyo yung matagal na? Nag-fail pala sila eh. So it's the same with all of us. Kaya nga tayo nagkasama-sama in one fellowship. Why? Because we want to help one another, to lift up one another, to pray for one another, to encourage one another. Yun ang ating purpose. Can you say amen? Hindi ba ang sarap ng feeling nun, mga kapatid? Oo, hindi perfect yung kapatid ko, pero I love you. Mahal kita, maging sino ka man, ano man, tanggap ka nga ni Lord eh. Nalala nyo, di ba, okay, isang example pa, malapit na, hindi ko na diretsuhin, tapusin ko na lang dito. Nalala nyo si Cornelius sa Acts chapter 10? Di ba? Nung makareceive sila ng Holy Ghost, kasi ang iniisip ng mga Hudyo, sa kanila lang ang Holy Ghost eh. Kasi sila'y nakatanggap, sabi nila, kami lang. Praise God, salamat sa Diyos. Eh, ito ngayon, pamilya ni Cornelius, nagpipreach pa lang si Peter, bumagsak yung Espiritu ng Panginoon, nag-speak in tongues sila, napospos na sila mga kapatid. Acts chapter 10 yan sa Bible. Gulat sila yung mga Hudyo. Sabi nila, wow, they have received the Holy Ghost the same as we. Kapareha natin. Anong ibig sabihin niyan? God is no respecter of persons. Amen. Actually, sa book ni Brother David Bernard, ito ang sabi niya. Ang ganda eh, no? This is a holiness issue. Ito ang sabi ni Brother Bernard. Baka, sabi niya, baka pa nga, na tayong matagal na sa gawain ng Panginoon, ang maiwan, at yung bagong bautismo, siyang marapture. Bakit? Kasi pag natin binantayan yung ating spirit. Can you say amen? Kailangan bantayan natin yung ating spirit lagi eh. Bantayan natin. Yung humility ng Panginoon, nasa atin. Ha? Kasi actually, mas mabigat pa sa atin dahil tayo matagal na eh. Diba? Ang expectation ni Lord, parang anak yan eh. Parang anak. Okay. Yung baby, gusto mo ba maghugas ng pinggan? I-expect nyo ba yung baby na maghugas ng pinggan? Eh kung malunod yan. Totoo lang, di ba? Natin pwedeng i-expect yun. Pero ikaw, pag 17 years old ka na, hindi ka pa marunong maghugas ng pinggan, something is wrong. Mas mataas ang expectation sa'yo. Kaya nga, pagdating din sa kabanalan, matagal ka na sa church, walang pagbabago sa'yo, something is wrong. Pero yung bago ka pa, at nag-i-strive ka, ando nang strive mo na, Lord, mag-iling ko doon ka sa'yo, pag dumating ang Panginoon. Can you say, praise the Lord? Praise the Lord.
Yun ang sinasabi ni San Pablo. Na ano? Ang pinasimulan ng Diyos sa buhay mo, tatapusin na yan. Eto lang, paalala. Huwag kang umalis sa Kanya. Okay? Kasi paano matatapos kung wala ka? Hindi ba? Kaya nga, sabi ni Pablo, from that day until now, you should be here. Dapat nandito ka. Para ano? Matapos ni Lord yung ginagawa niya sa buhay. At ito, paalala pa, sa aking pagkatapos. Sakali man, wag man sanang mangyari, wag naman sana, na meron sa inyo, ang hina ka, mandupay-pay ka, mawala ka sa gawain ng Panginoon. Lagi ko itong paalaala. Anytime, you can come back to God. Anytime. Huwag kayong maniwala doon sa mga nagkasabi na wala ka ng pag-asa, wala na, reject ka na ni Lord kasi makasalanan ka na. Kasi dumalingan ng Diablo yun. Ang sa Panginoon, laging come. Hallelujah. Come. Pero ang prayer ko, nawa, kagaya tayo ng mga taga-Philippines, mga taga-Philippines. We will serve the Lord from that day until now. Hanggang sa pagbabalik ng Panginoon sa Kristo. Kumain tayo lahat, mga kapatid ko. Hallelujah, hallelujah.